Ikaw ang fiancé niya? Tanong niya ulit sa akin at tumingin sa walang laman na ring finger ko. Gagawa na ako ng kwento tungkol kung paano nahulog ang engagement ring sa inodoro noong naglilinis ako. Ngunit sa tingin ko, nakikita niya ako at hindi na siya nagsasalita. Sa halip ay sinabi niya, "Okay, sure. Nasa room 135 siya. ICU. The surgeons are not allowing anyone to see him at this point in time who is not family. However, since you are engaged, I suppose you can take to see him." Tumayo si Rhonda mula sa kanyang desk at dinala sa kwarto ni Marcos. Ang aking nerbiyos at pagkabalisa ay umakyat sa langit kapag siya ay huminto at sinabi, "Siya ay naroroon." Huminga ako ng malalim. Inihanda ang sarili ko sa makikita ko. Bumuntong hininga ako at pumasok sa kwarto. Sa gitna ng hospital bed ng mga ito, nakahiga si Marcos na walang malay sa gitna. Ang mga wire at makina ay nakatusok sa kumot na nakatakip sa kanyang katawan. Mukha siyang nasasaktan sa kabila ng katahimikan ng pagtulog. Pumunta ako sa upuan sa tabi ng kama niya at umupo. Lumapit ako sa bar sa gilid ng kama at marahang hinawakan ang kamay niya. "Marcos, hindi ko kayang mawala ka ulit. I don't think I could take it again. I know that I kept the twins from you, and I can honestly say I regret it. And I will every day, for the rest of my life. Ngunit kung mamamatay ka, ang higit kong pagsisihan ay hindi ko pagkakaroon ng pagkakataong sabihin sa iyo kung gaano kita kamahal. Hindi lamang ikaw ang ama ng ating magagandang anak, ngunit isa ka sa napakaunting tao sa planeta na nararamdaman kong ligtas kahit anong mangyari. Marcos, kailangan kang magising. Kailangan kang maging okay. Marcos, please." Nakapikit ang aking mga mata at ipinatong ang aking noo sa bar sa gilid ng kama. "Francesca, nasaan si Lucius?" Tumingala agad ako at nakita ko si Marcos na unti-unting nagmumulat ng mga mata. "Oh my God. Thank you. Marcos, gising ka na." At umiiyak ako. "Lucius is perfectly fine. She is with Lucas right now. I am about to tell him about the whole fiancé situation when we are interrupted by the doctor." "Kumusta, Marcos? Naging maayos ang iyong operation. Ilalagay ka muna namin sa ICU ng isa pang 24 hours bago ka ibalik namin sa iyong private room. Maaari kang bisitahin ang iyong kasintahan ng madalas. At congratulations sa inyong dalawa. Marcos, ay nakakatakas kayo sa isang impyerno, sa isang pagbangga ng kotse. Salamat sa iyong mapamaraan na batang babae." At dahil doon umalis na ang doktor. "Wait, fiancé ba ang sinabi niya?" Dandahang umupo si Marcos at tumingin sa akin. Easily, Tiger. Nagmamadali akong pigilan siya sa sobrang paggalaw niya. "You just had major surgery. After being in a life-endangering car crash, stop moving so much." "Yes, Francesca. Seriously, anong ibig niyang sabihin tungkol sa fiancé?" Tumingin ako sa ibaba. "Okay, nagsinungaling ako. I know how hospitals work. Unless you are engaged, married, or blood-related, there is no way you get any information on anybody. So, I lied. At sinabi kong fiancé kita. I am really sorry. I know that we are just a one-night stand. But I honestly don't know if I could have survived without any information on what you are doing." "Galit ka ba?" "No, Francesca. Malayo akong magalit. Sa totoo lang. Narinig ko ang bawat salitang sinabi mo.
bago kitang tinanong tungkol kay Lucius. Nagustuhan kong tinawag mo silang mga anak natin. Nagtiwala ka sa akin, Francesca, kapag sinabi kong mahal din kita. You were never just a one-night stand to me. Okay, I admit. When I went to the club, that my intention was to meet a girl, take her home. Nabighani ako sa iyo. Gusto kong gumising sa tabi mo. Then I wanted to take you out on a real date, but you were gone before I got the chance. I love you, Francesca. I love our beautiful children. And I need you too. I need you. And I am certain that I will not be able to live without you for much longer. So, Francesca, from here in this hospital bed, I asked you if you would do me the immense honor of becoming my wife. Napabuntong hininga ako sa masayang sorpresa. Ni minsan sa 1,000,000 taon ay hindi ako makapaniwala na magpo-propose si Marcos sa akin sa isang silid sa hospital sa ICU. Yes, Marcos, I love to. Sumandal ako sa kama at inilapit ang labi ko sa kanya. We kissed passionately at niyakap niya ako. Pagkatapos hinila niya ako palapit sa kanyang kama. Lubos ako na nag-iingat na hindi siya masaktan ng alinman sa mga wire. At pareho kaming nakatulog ng mahigpit na nakayakap sa isa't isa. Pagkalipas ng 3 taon, di nagtagal pagkatapos mag-propose si Marcos kay Francesca, ay kinasal na sila. Ito ay isang napakagandang simpleng kasal sa isang maliit na simbahan sa Espanya. Kamakailan lamang ay nakalabas si Lucas mula sa hospital. With all clear a couple days before, and my beautiful Lucius received recognition from the Spanish and American government for saving my life. Saad de Marcos. Ngayon, ipinagdiriwang ni Lucas at Lucius ang kanilang 8 taong gulang. Nag-ayos kami ng malaking birthday party kasama ang lahat ng mga bata sa kanilang klase. At nagdala ng pool at bouncy house para sa kanila. Ang buhay ko pagkatapos sa pagkawasak ng sasakyan na iyon ay nagbago ang aking buhay para sa mas mahusay. Nagbigay ito sa akin ng bagong pananaw sa halaga ng buhay. Minsan naisip ko na ang buhay ay tungkol sa pagbuo ng isang malawak na yaman sa ekonomiya. Upang mabuhay ka ng mas masaya sa natitirang bahagi ng iyong buhay. Ngunit hindi iyon ang tungkol sa buhay. Ito ay tungkol sa pagbuo ng isang kayamanan ng pamilya at ng mga kaibigan na nagmamahal at nagsusuporta sa iyo, anuman ang mangyari. Ang tunay na kayamanan ay hindi nasusukat sa pera, kundi sa mga ngiti at tawa at yakap. Sa palagay ko iyon ang tunay na kahulugan ng buhay. Ang pagmamahal at tumawa upang magkaroon ng pamilya at mga kaibigan. Kasalukuyan akong nag-iihaw ng pagkain para sa mga tao sa party nang lumapit sa akin ang aking buntis na magandang asawa. Hey beautiful, how's the peanut? I smiled at her and gently kissed her lips. Gumanti siya ng halik bago siya humiwalay at sumigaw si Othman. Hey guys! Keep this parental guidance. Pareho kaming napangiti bago lumuha ang mukha ni Francesca sa gulat. Nakababa ang tingin niya. Doon ko napagtanto. Nabasag ang bag of water niya. Magka-baby na kami ulit. Sa kabilang banda kay Francesca, napakasakit ng kanyang nararamdaman. Ngunit ito ay palaging katumbas ng halaga. Nanganak siya ng isang malusog na sanggol na lalaki. Pero inaasahan niya na titigil na ang kanyang contraction. Pero hindi pa rin. Ang mga doktor ay nalilito at agad na nagsimulang magpanik sa takot na siya ay dumudugo pa rin. Sila ay sumisigaw sa bawat isa na mga tagubilin at ako ay natatakot. Umalis si Marcos kasama ang sanggol at ngayon ay baka duguan na ako sa mesa at mamatay. I hear multiple doctors shouting each other and the fear starts to take over.
Adrenaline is pumping through my veins. And the contractions get more and more painful. Pagkatapos pumasok si Jackson, sa silid at inoverride ang bawat boses sa kwarto. Quiet! Stop shouting and talk to your patient. What is the problem? Sinabi ng isang doktor na patuloy siyang nakakaranas ng labis na masakit na mga contraction at ang kanyang tiyan ay hindi nababawasan tulad ng nararapat pagkatapos ng kapanganakan. How did you get your license to practice medicine? Give me that ultrasound. Hiling ni Jackson. He grabs a rolling stool and sits next to me and brushes my hair from my face, then wipes my tears away. Hey Francesca, try to ignore them. You are not hemorrhaging. In fact, the end result will be something much nicer. He points at the ultrasound. You are having another baby. Pero Dr. Jackson, walang binanggit na kambal sa chart niya. Imposible iyon. No, doctor. It isn't impossible. It's just incredibly rare. Now, Francesca, this baby will be here in no less than 15 minutes. When you feel the need to push, push. Pagod na ako, pero kailangan ko itong gawin. Pagkalipas ng 30 minuto, mayroon akong isa pang malusog na sanggol. Isang hindi ko inaasahan. And she is absolutely beautiful. Dinala siya sa kanyang kapatid para i-check up. Gusto ko sanang makita ang pagmumukha ni Marcos pagdating niya doon. Pagkatapos ng nakakapagod na araw, nakatulog na ako. Makalipas ang 1 linggo, si Francesca ay isa ng ganap na ina ngayon ng 4. Ito ay nakakabaliw. Kahanga-hanga sina Jasper at Ray. Pareho silang natutulog buong gabi. Tulad ni na Lucius at Lucas. Ay hindi sila makakatulog maliban kung nasa iisang co-sleeper sila. Alam kong delikado ang pagtulog sa kanila ng ganoon. Pero ginagawa ko lang iyon sa oras ng pagtulog nila. Kapag palagi ko silang pinagmamasdan. Mahal ko ang aking pamilya. Saad ni Francesca. Pagkalipas ng ilang taon, lumipat ang buong pamilya mula sa Spain patungo sa New York. Pagod na ako ng high school. Saad ni Lucius. Hindi na ako makapaghintay hanggang mag-college ako. Nag-apply ako para mag-aral ng medisina sa Harvard University. Ang pangarap ko ay maging isang pediatric surgeon, tulad ni Uncle Jackson. Siya at si Mami ay matalik na magkaibigan, sa kabila ng pagsiselos ng aking ama. At siya ang naging inspirasyon ko na maging pinakamahusay na doktor ng mga bata dito sa Amerika. Ang aking kambal na kapatid na lalaki na si Lucas ay nag-apply sa Stanford University upang pag-aralan ang politika habang naglalaro ng football. He is the best athlete in our high school, followed closely by his best friend, Blaine. Blaine in one word is hot, but not in the kind gentleman way. He is forever wearing a leather jacket, has a funny sense of humor, amazing body, and has amazing hair. Okay, medyo crush ko na siya since 3rd grade. Anyway, nag-apply din si Blaine para mag-aral ng medisina sa Harvard na may intensyon na maging isang neurosurgeon. Dagdag ni Lucius. Nagdi-daydream ako sa huling yugto bagong tumunog ang kampana at hudyat na ng huling oras ng semester. Pagdating ko sa bahay, ay parang pusa at aso na nagtatalo sina Jasper at Ray kung sino ang dapat gumamit ng shower. Ito ay isang karaniwang kaganapan sa aming bahay. Ako at si Lucas, kami nagsishare sa basement. Ito ay isang soundproof. Kaya kapag may party kami, hindi naririnig sa kwarto nila mami at daddy. Pagkatapos, sa ground floor ay ang sala, kusina, silid kainan, gym, opisina, at pool room. Sa unang palapag ay ang kwarto nina Jasper at Ray. Magka-share sila ng banyo.
hanggang makadating sila sa high school. Then they are allowed to have their own. But because they are both athletes, they use the same shower constantly. Pagkatapos ang second floor ay library. Ito ay napakalaki. Ang ikatlong palapag ay kina mommy at daddy. Si Jasper ay isang piling manlalaro ng basketball para sa aming estado. Sa kabila ng kanyang edad, ay na-scout siya upang maglaro para sa kupunan ng New York. At si Ray naman ay isang all-star cheerleader. Ang kanyang kupunan ay nanalo ng World Championship 3 times running. She has a boyfriend called Matthew and spent all her time at practice. She is homeschooled because of her intense training. I walk straight past Jasper and Ray and head up to the library. I have always loved to sit here away from the madhouse that is my family. I have never been sportly or athletic, so I don't always feel like I fit in. Pumasok ako sa library at huminga ng malalim. Ang amoy ng malumang pahina ay nagpapahinga kaagad sa akin. Dumiretso ako sa library at sinira ang pinto, only to be pinned up against it hard by a strong man who smelled amazing. I instantly recognized the scent. Si Blaine iyon. Hey beautiful, guess who's joining you at Harvard? Bago ako makabuo ng tugon ay yumuko si Blaine. At mapusok akong hinalikan sa aking mga labi. At dito na po nagtatapos ang buhay pag-ibig ni na Francesca at Marcos. Sana po ay may nakuha kayong aral at inspirasyon sa pag-iibigan nila. Muli, maraming salamat po. And God bless everyone.